Okay. Marami na raw po bang mga prophecies or mga nagsabi na magra-rapture na sa ganitong taon or that na taon na hindi nagkatotoo? Well, sa totoo lang po, aabutin tayo ng hanggang gabi, kung kung iisa-isahin ko po sa inyo. Pero meron pong isa, kung hindi ako nagkakamali, taong 1888, no? 1888 or 1878, yan. Ito po ay very popular during that time sa Amerika naman po. Parang may propetisa yata na nag-claim na darating na si Jesus. Talagang inantay po nila until dumating po yung day na yon. Hindi po dumating ang Lord. 1878, ano na po ba tayo ngayon? Well, ito pong gusto kong ibigyan din sa video natin na ito. Nasa kamay po ni Jesus ang lahat. Kung mag-rapture sa 23rd, ako talagang mas better na po yon. Sa dami ng mga hindi magandang kaaya-ayang nangyayari sa buong mundo ngayon, ano pa nga bang sasarap sa maging kapiling na natin ng mahal na Panginoong Hesukristo? To be with Him forever and ever, wala na mga problema mo. At saka halimbawa, marami kang utang, marami kang pinagkakautangan, tapos nag-rapture, big relief sa'yo yan, pare. Congrats, di ba? Tapos halimbawa, marami kang problema sa mga karamdaman mo, sa mga sakit mo, wow! You know what? To be practical, the rapture is the great escape para sa mga anak ng Diyos. Ito pong salitang the great escape, binigay nung dating pastor ko, salita po niya. And I believe that personally. Halimbawa, dumating yung day of rapture, marami kang problema. Nag-rapture? Relieve. Pero, makinig kang mabuti. Kristiyano ka ba? Ayun. May mali po kasing interpretation yung iba tungkol sa Christianity Kristiyano kasi member ako ng isang samahan. Okay? Babasa ako ng Bible. At ito pa, napakababaw na salita. May nagsabi, lagi akong may Bible. Pinapakita ko sa mga tao. Lalo kang hindi mararapture pag ganyan ang mo. Mindset mo. Dahil ang totoo po nito, hindi po naka-base sa work natin para ma-rapture tayo. Sirang plaka na ako dito. Sige lang, okay lang. Uulit-ulitin ko. Naka-base po ang dahilan ng pagka-rapture natin dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Marami pong atat na atat sa rapture, yes. Pero yung isang atat na atat, napakinggan ko Alam nyo, sabi niya sa akin, kaya lagi ako nagbababad sa simbahan namin. Para pag nag-rapture daw, sila mga pastor niya doon sama-sama. Iba ang kanilang motivation. No, hindi yan. Pag tinanggap mo na si Jesus as your Lord and Savior, naniwala ka kasi doon kaya mo siya tinanggap kasi ibig sabihin nun, naniwala ka sa finished work niya sa cross. Maliligtas ka. Yun, medyo hindi siya kampante. Parang hindi niya ako kinibo. Maniniwala ka, hindi niya ako kinibo. Parang atat siya roon sa pag magra-rapture pero parang at the same time, ipinagmamalaki niya yung gawa niya. Yan po mga maiiwan, mga kaibigan, mga kababayan ko. Believe me. Believe me. Meron lang isang gospel, sabi ni Apostle Paul. Wala pong maraming gospel. Kaya nga po, sabi nga ni Joseph Prince, the real gospel, please stand up. Well, isa lang po yun. Yung gospel na pinahayag kay Apostol Pablo, yun lang po yun. Apostle to the Gentiles. Hindi po siya kasali sa original 12. Hindi po siya kasali doon sa mga nakabanding ng mahal na Panginoon ng 3.5 years. Ano naman ngayon kay si Hoda kung hindi siya nakasali. Pero si Pablo po ang pinakadakilang apostol sa lahat. Kahit hindi po siya nakasali doon sa tinatawag na inner circle ng Panginoon na 12. Judas pa nga yung isa doon sa 12 di ba? Judas ba nga yung isa doon Pinalitan nga, di ba? Si Matias ang pinalit. O yan dapat alam niyo yan. Sino pinalit sa 12? Sino pinalit kay Judas? Si Matias. Okay. So, ayun po nangyari. Si Pablo, tinawag lang po siya, pero kung tutuusin, isa po siyang persecutor ng mga Kristiyano. Pinapatay niya ang mga Kristiyano. Isang karangalan sa kanila ang pumatay ng Kristiyano. Si Pablo po ay nag-aral sa paanan ng napakahusay at dalubhasang tagapagturo ng batas ng mga Hudyo. Ito po ay si Gamaliel. If you sit under Gamaliel's feet, well,
you are worthy of honor also dahil talaga naman, sa totoo lang, kumbaga degree holder ka. Oh, under Gamaliel's feet ba naman eh. Oh. Pero sabi ni Pablo, lahat ng ito ay tinuturing kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo Jesus. Napakasarap, napakaganda. Alam mo, if someone found Jesus, or should I say, Jesus found you, na born again ka, yung mga bagay na dating kinahuhumalingan mo, yung mga bagay dati na parang ang tingin mo sa ang laki-laki, yung mga things na parang ang laki-laki sa'yo dati, uy, tula, alam niyo ba dati, ito po, to be honest with you guys, you know, nung maliit pa ako, kasi maaga po ako nakakilala sa Lord eh. Maaga po ako nakakilala sa Lord, bata pa ako noon nakilala na ko yung Lord. Pero, nung bata ako, dumating po ako sa point na pagka dumadalaw kami dito sa mga kamag-anak namin sa Quezon City, may malaki silang bahay, air condition yung mga place, yung mga rooms na na nag-i-stay kami ng ilang araw, amazed na amazed ako. Parang, sana Lord, din ako, ganun, no? Pero nakilala ko ang Panginoon na born again ako, yung mga bagay na tinitignan, makinig pong buti, yung mga bagay na tinitignan ko malaki, those things that I saw as big, way back then, are now too small for me. So small. I just view these things so small. Okay, paliwanag ko po yung sabi ni Pablo, makamtan ko lamang si Kristo. Sabi niya ganyan. Alam niyo po ba, sabi niya, all of the achievements that I achieved, ni Paul, I consider them dung. Sa King James, binanggit niya yung salitang dung. D-U-N-G. Sa English na iba, mas mababaw. I considered everything nothing just to obtain Christ kanya, di ba? Mga ganyan ang paraphrase niya. Pero itong sa King James, I consider everything that I achieve as dung. Alam niyo po ba bang ibig sabihin ng dung? Tandaan niyo, ang King James is the nearest to the Hebrew, kung Old Testament ang usapan, and to the Greek or Griego, if ang usapan naman natin ay New Testament or ang Bagong Tipan. Alam niyo po bang ibig sabihin ng dung? Nakuha ng King James yung ibig sabihin niyan, dung. Dumi ng tao. Kinukonsider lang ni Pablo yung na-achieve niyang karangalan na dumi lang ng tao. Hindi ba dumi, mabaho? Parang ganun lang yan. Walang kwenta yan eh. Makamtan ko lamang si Kristo Jesus. Kaya if you're a Christian tapos nai-insecure ka sa mga hindi believers, how dare you? How dare you? Why? Because iniinsulto mo si Jesus na naninirahan sa'yo. Ako rin minsan, how dare me? Kung ganun ako. Diba? Kaya, let's see ourselves someone na minamahal ni Jesus. Ngayon, ito, galing ako doon sa bahay ng isang napakayaman na tao na kaibigan ng family. Pinapakita niya yung rep niya, yung mga kotse niya, sports car niya. Okay lang, wala lang. Pero nag-share ako ng good news kasi yun ang importante. Nakinig naman. Diba? So, I think, alam ko na ngayon yung purpose natin. Alam ko na ngayon yung purpose ko to share Jesus kahit kanino. Especially right now, nagbabadya na talaga yung araw ng muling pagbabalik ng Panginoon. Una, to get His believers. And after 7 years, with His believers, He will come again here on earth to establish His kingdom on earth for 1,000 years. At makakasama tayo doon. Yun ang maganda rito dahil meron siyang hukbo na kasama sa likod. Mga Kristiyano yun, tayo po yun. Okay? So, mararapture po talaga tayo. Amen? So, ang gusto kong ibigay na diin ngayon dito, yung revelation na tignan natin si Jesus na malaki. Siya ang kayamanan natin. Hindi yung kayamanan na panlupa. Again, nasa 2 Corinthians. If I'm not mistaken, 2 Corinthians. Sabi niya, na hindi ako nananangan sa mga bagay na nakikita. Sabagat yung mga bagay na nakikita, lumilipas. So bakit mga bagay na hindi nakikita, yun naman nanatili, yung mga eternal things, sabi ng English na Bible. So, if you have Jesus, secured ka, no? Haharap ka sa buhay na ito na kayang-kaya. Hindi dahil sa malakas ka, hindi dahil sa kalakasan mo, kundi ang kalakasan ni Kristo na nasa sa iyo, na nasa sa atin. Okay? So, yun lang pong gusto kong sabihin. Mararapture tayo kung matutuloy na ito sa 23rd of this month. At kung hindi man natuloy, meron siyang appointed time for that, syempre. Sasama pa rin tayo. Mararapture tayo. God bless.